Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Lalong higit po sa ating mga punong barangay, sa mga members ng Lupon Tagapamayapa at sa lahat ng mga interesado sa katarungang pambarangay. Meron pong madalas na tanong sa mga seminars, sa mga trainings na pwede daw bang magpataw ng multa o pagkakakulong ang mga Lupon Tagapamayapa. Isang halimbawa, may nag-away na magkapitbahay, nagkaroon ng pagdinig sa pangkat tagapagkasundo, biglang may isang partido na naging bastos, sumigaw, o hindi sumunod sa usapan. Ang tanong, pwede ba siyang parusahan ng pangkat? Pwede bang pagmultahin? At pwede bang ikulong? Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang tamang sagot. Ayon sa batas, batay sa DOJ Opinion number 100, Series of 1979, at sa Katarungang Pambarangay, Implementing Rules and Regulations. Kaya muli, kung ikaw po ay punong barangay, ikaw ay pangkat tagapagkasundo o Lupon members, napakahalaga na malaman mo ito upang maiwasan ang maling paggamit ng kapangyarihan. Ngayon, pag-usapan po natin, ano ba talaga ang papel ng pangkat tagapagkasundo? Sa ilalim ng katarungang pambarangay, ang pangunahing layunin ng pangkat ay magkasundo ang dalawang panig, magkaroon ng mapayapang pag-uusap, maiwasan ang pagpunta sa korte, at maibalik ang magandang relasyon sa komunidad. Sa madaling salita, ang pangkat tagapagkasundo ay tagapamagitan, hindi hukom. Hindi sila korte, hindi sila prosecutor, hindi sila judges. Ang kanilang trabaho ay tumulong sa pag-uusap upang makahanap ng kasunduan ang mga nag-aaway na partido. At kung sakali na hindi magkasundo ang dalawang panig sa mediation ng punong barangay, doon papasok ang barangay conciliation o yung pangkat conciliation. Minsan naman, kung pumayag yung dalawang panig, maaaring magkaroon ng arbitration, kung saan dito sa arbitration ang magbibigay ng desisyon ay ang punong barangay. Kung ito ay nasa mediation nangyari, yung paghiling ng arbitration, at pangkat naman kung yung paghiling ng arbitration ay nangyari during the conciliation period. At dito papasok ang mahalagang tanong, may karapatan ba ang pangkat na magpataw ng parusa? Sa diretsahang sagot, wala po. Ang pangkat tagapagkasundo ay walang kapangyarihan na magpataw ng multa o kulong. Ito ay ayon sa DOJ Opinion number 100, Series of 1979, ang kapangyarihan na magpataw ng criminal sanctions tulad ng multa o pagkakakulong ay isang judicial power. At ang judicial power ay isang exclusive na kapangyarihan ng mga hukuman o ng mga korte. Ibig sabihin, tanging korte lamang ang maaaring magparusang kriminal. Hindi barangay, hindi punong barangay, hindi lupon, at lalong hindi ang pangkat tagapagkasundo. Kahit pa po sabihin natin na ang pangkat ay nag-arbitrate at nagbibigay ng desisyon, ang maaari lamang nilang gawin ay ang magtakda ng obligasyon, magpatupad ng kasunduan, at mag-ayos ng problema. Hindi sila maaaring magpataw ng kulong at multa bilang parusa sa isang krimen. Ito po ay malinaw na itinakda ng batas upang maiwasan ang abuse of authority. Magbigay po tayo ng isang halimbawa ng nangyayari sa barangay. May dalawang nag-aaway. Habang nasa pagdinig ng pangkat,
may isang partido na nagsabi ng masasakit na salita. Minsan, may nagsasabi na pag hindi ka tumigil, pagmumultahin ka namin ng 5,000 piso. O kaya, kung hindi ka susunod, ipapakulong ka namin. Ang ganitong pahayag ng mga lupon ay hindi tama ayon sa batas. Hindi maaaring magbanta ng multa o kulong ang pangkat dahil wala silang kapangyarihan para dito. Ulitin ko po, walang kapangyarihan ang mga lupon members, maging ang punong barangay na sabihin ang mga bagay na ito. Ang dapat gawin ng pangkat ay panatilihin lamang ang kaayusan ng pag-uusap, hindi ang magpataw ng parusa. Ngayon, ang isa pang tanong, paano kung may partido na bastos, naninigaw, o walang paggalang sa pagdinig ng pangkat? Pwede ba silang parusahan ng pangkat? Ang sagot ay hindi pa rin. Ayon sa Section 8, Rule 6 ng Katarungang Pambarangay, Implementing Rules and Regulations at sa DOJ Opinion Number 100, Series of 1979. Ang pangkat ay walang kapangyarihan na direktang parusahan ang Contemptuous Act ng mga partido. Kung ganitong sitwasyon, ang dapat gawin ng mga pangkat ay mag-apply o lumapit sa regular courts upang humingi ng kaukulang sanksyon. Sa madaling salita, ang korte pa rin ang nagpapasya kung may parusang dapat ipataw. Ito ay dahil ang contempt power ay judicial powers din. At muli, ang judicial powers ay para lamang sa mga hukuman at hindi sa katarungang pambarangay. Alam niyo po, mahalagang maunawaan ng mga barangay officials ang limitasyong ito dahil una, upang maprotektahan ang karapatan ng mga mamamayan. Pangalawa, upang maiwasan ang abuso sa kapangyarihan. At pangatlo, upang mapanatiling malinaw ang paghihiwalay ng kapangyarihan ng barangay at ng korte. Ang katarungang pambarangay po ay ginawa upang mapabilis ang pag-aayos ng alitan, mapanatili ang kapayapaan sa barangay at mabawasan ang mga kasong dinadala sa korte. At isang mahalagang paalala, hindi po nito pinapalitan ang judicial system. Kaya mga kasapi ng lupon, mga kasapi ng pangkat, tandaan po natin ito. Ang tunay na kapangyarihan ng katarungang pambarangay ay hindi nasa parusa, kundi nasa pagkakasundo ng mga nag-aaway. Hindi po tayo inilagay sa posisyon upang magparusa. Narito po tayo mga lupon, upang mamagitan, magpagaan ng mga damdamin, at magbalik ng kapayapaan sa ating komunidad. Kaya po, kung nakatulong sa inyo ang video nito, maaari nyo pong i-like, maaari din pong i-share sa inyong mga kabarangay, at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaari po kayong mag-subscribe. Dahil ako po ay nag-upload ng mga videos dito linggo-linggo para po makatulong ito doon sa ating mga malalayong barangay na hindi maabot ng mga seminars at mga trainings tungkol sa Katarungang Pambarangay. Muli, maraming salamat po. Ako po si Jeffrey.